Isa po mapagpalang panonood sa inyong lahat mga ginigiliw na mga kaibigan at mga kapatid. Kinagagala ko po na makasama kayo dito po sa ating programang ginagawa sa pag-aaral po na amin pong inihahandog sa inyo na may tema po o pinag-uusapan natin ang aklat ng Exodus. We're looking at how Exodus will guide us in our journey to the Promised Land. I hope and pray na nakikinabang po kayo, nabibless po kayo, at ang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos ang patuloy nating nararanasan sa araw-araw ng ating buhay. Nung nakaraan ay pinag-usapan po natin that it's important to know the law. But aside from that, or more than that, we need to live the law. Kaya po yung topic natin nung nakaraan, we talk about living the law. Pinag-usapan po natin yung 3 points na conquest, we look at the code of the covenant, and we look at compassion. Napakabuti ng ating Panginoong Diyos dahil itong mga bagay na ating mga natututunan ay ginagabayan tayo kung paanong tayong dapat mamuhay
habang tayo ay nasa sanlibutan ito. Pinapakita po kung gaano kahalaga na malaman natin ang mga bagay o mga alituntunin mula sa kanyang mga salita at kung paanong sa kanyang biyaya ay dapat nating ipasakop ang ating mga sarili sapagkat sa ating mga sarili, we cannot do it on our own. We need the grace and power that comes from above. Yan po ang pag-uusapan natin ngayon sapagkat ang topic po natin ngayon ay may pamagat na The Covenant and the Blueprint. Samahan niyo po ako sa ating gagawing pag-aaral na ito. Ako po si Pastor John Alexis Mercado at patuloy po kayong sumusubaybay sa paglilingkod na pinagkakaloob po sa inyo ng 3 Points Ministries. At ito rin naman ay napapanood po natin sa Hope Channel. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating pong ginagawang programa. We are so blessed na patuloy po namin kayong nakakasama at inaanyayahan nyo pa ang inyong mga kaibigan at mahal sa buhay na makasama po natin sa practical na pag-aaral na ito. Kung na-miss nyo po yung mga pag-aaral na aming ginagawa o ating po mga sinishare, good news po, pwede nyo pong balikan sa YouTube. Dahil nandun po lahat yan, mapapanood nyo po yung buong series at matututunan po natin dito sa mga pag-aaral natin ito ng Exodus. Although it's an old book, it's a history, but there's a lot of lessons that we can learn kung paano tayong dapat mamuhay sa panahong ito. At kung kayo po ay nakakasama namin sa unang pagkakataon, we invite you to like, subscribe, hit the notification bell, follow our page para po nang sa ganun ma-notify po kayo sa lahat ng mga pag-aaral na ating pong ginagawa. Maraming salamat po sa patuloy rin pong pag-share at inaaniyan ko po kayo na i-share nyo pang patuloy ang pag-aaral natin ito upang mas maraming makinabang, mas maraming mabless, mas marami po ang marating ng simpleng pag-aaral na ito and hopefully, it will be a blessing to many. Gusto ko rin pong kunin ang pagkakataon to say thank you sa lahat po ng mga kaibigan at sa mga kapatid, sa lahat po ng mga taga-subaybay na ginagamit ng ating Panginoong Diyos, nagiging dahilan upang ang inyo pong lingkod ay hindi lamang makapaglingkod dito po sa screen o dito po sa ating pong sa ating online ministry, sa television, kundi makapaglingkod din naman po sa mga iba't ibang lugar. Maraming salamat po sa pag-anyaya, sa pagbukas ng inyong mga tahanan, sa paggawa ng paraan para pong inyong lingkod ay makarating dyan sa inyong lugar, sa iba't ibang bansa. Maraming salamat po. All glory and praises belongs to God. It's a great joy na malaman po na ang paglilingkod po natin itong simpleng paglilingkod na ito ay ginagamit na ating Panginoong Diyos para po nang sa ganun ay makinabang po kayo at matuto po tayong lahat. Sumuli po, purihin ang ating Panginoong Diyos at ngayon po ay hihingin po natin ang katalinuhan na galing sa ating Panginoong Diyos na pangunahon niya po tayo upang nang sa ganun ng lahat ng mga bagay na ating mababasa, mapapakinggan, ay makatulong sa paglago ng ating pananampalataya. Let's bow our heads and let's pray. Maraming salamat po, mahal na Diyos. At sa pagkakataong ito, ay mag-aaral po kaming muli ng inyong mga salita. Sa aming mga sarili, kami po'y mahihina. Sa aming mga sarili, kami walang magagawa. Ngunit salamat po, dahil alam po namin pangungunahan nyo kami at gagabayan nyo po kami. Mahal na Diyos, sinihingi po namin ang katalinuhan at ang wisdom na nanggagaling po sa inyo. Sapagkat tanging sa pamamagitan lamang po ninyo na ang mga bagay na mga banal ay mauunawaan po namin. Lord, humihingi rin po kami ng lakas upang nang sa ganun ng lahat ng aming mga matututunan ay maisasabuhay po namin at mai-apply namin sa aming mga buhay. Maraming salamat po at alam po namin kasama namin kayo ngayon sa aming pag-aaral na ito. Salamat po na kahit kami magkakahiwalay, we can be connected through technology. Salamat po sa lahat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Isa pong mapagpalang panunood sa inyong lahat, anuman ang panahon o anuman ang oras dyan po sa inyo, umaga, tanghali o gabi. Purihin ang ating Panginoong Diyos sapagkat tayo po'y magkakasama ngayon. Ang pinag-uusapan po nating patuloy
ay ang aklat ng Exodus. At tayo po ngayon ay nasa topic na the covenant and the blueprint. Pag-uusapan po natin ito at nawa po ay makinabang at mabless po tayong lahat. Sa topic pa lamang po natin, last time, nag-discuss tayo about the covenant. And as I've shared with you, pwede nyo pong i-check sa ating pong social media account dahil meron po tayong ginawang topic na lahat ng mga covenants, we tried to discuss that. Yung lahat ng nasa Old Testament and even the New Covenant, meron po tayong isang buong series na ginawa tungkol po diyan. So, pwede nyo pong hanapin, panuurin, para po nang sa ganun makinabang po kayo. So, again, reviewin lang po natin, itong covenant ay kasunduan. Kasunduan between God and the people. That's why the people shouted and they said, "We will do what you told us." Sabi nila sa ating Panginoong Diyos. At pinaliwanag ko po nung nakaraan, para nang sa ganun ang covenant ay maging legal, ay meron pong kasunduan na both parties will do it. At alam po ninyo, napakabuti ng ating Panginoong Diyos. Dahil maraming pagkakataon, ang part niya po ay lagi niyang ginagawa, pero tayo, yung part natin bilang tao, hindi natin nagagawa, and that's why ang Diyos patuloy pa rin nagre-reach out, patuloy pa rin tumutulong, patuloy pa rin gumagabay, patuloy na umaakay sa bawat isa sa atin para nang sa ganun tayo ay makasunod sa kanyang kalooban. Kaya nga po, marami tayong makikitang mga covenant na ginawa ng ating Panginoong Diyos. And ang purpose is because, o ang reason is because, ang mga tao ay patuloy na nagfe-fail. Tayo mga tao patuloy na nagfe-fail. At pag-uusapan po natin yan dito po sa ating pag-aaral ngayon. Ang key text natin is in Exodus 24 verse 3 at ang sabi ganito, "So Moses came and told the people all the words of the Lord and all the judgments, and all the people answered with one voice and said, all the words which the Lord had said, we will do." Pag-uusapan po natin yan, yung mga katagang yan na sinabi ng mga tao after the Lord shared. Again, pwede nyo pong balikan yung nakaraan. We look at the code of the covenant. Pinag-usapan natin yung mga judgment. We learned that those are the expansion or expanded na expansion ng Ten Commandments. Kasi bakit po? They are ruled by God. And so even their civil law, even their judgment, kasi nga po they have been slaves for so long, even that the Lord needed to provide so that they will know how to live their lives. Para nang sa ganun, mas maunawaan nila yung 10 promises ng ating Panginoong Diyos. And as usual dito po sa pag-aaral natin ito, I'd like to share with you 3 points. Nawa po maging madaling paraan para maunawaan, maging madaling paraan para nang sa ganun po ay ma-share, maging madaling paraan para po nang sa ganun ay matutunan po natin yung mga practical na mga leksyon na ating pong mapupulot mula po dito. Napakabuti ng ating Panginoong Diyos dahil siya po ay tunay na nakikipag-usap sa bawat isa sa atin. I believe na sa inyo pong pag-aaral, pagbabasa, maring may mga napulot po kayong leksyon, merong impression ng ating Panginoong Diyos sa inyo. I'd like you to share that in the comment box kung nanonood po kayo sa social media. Kung kayo naman nanonood sa television, nakikinig sa radyo, pwede nyo pong isulat yan para nang sa ganun, pag dumating yung panahon na pag-uusapan itong mga topic na ito, you have something to share. So muli po, maraming salamat sa ating Panginoong Diyos na talagang ginagabayan tayo at ang nais niya ay maunawaan natin kung ang kalooban niya at hindi lamang kalooban niya, makilala natin siya. So, ang share ko po ngayon ay 3-letter P's. At ang pag-uusapan natin dito po sa Exodus 24 verse 3. Let's look at God's people. Pag-uusapan natin itong bayan ng Israel, itong God's people, itong chosen nation by God. And we will apply yung mga matututunan po natin mula po sa kanila at maging sa ating mga kalagayan sa panahon ngayon. Binasa natin yung sa Exodus 24 verse 3. Kung saan ang bayan ng Diyos nagsabi, all the words which the Lord has said we will do. Pagdating sa Exodus 24:7 verse 8, verse 7 and 8, ang sabi ganito, "Then he took the book of the covenant, read it in the hearing of the people, and they said, all that the Lord had spoken we will do, and we will be obedient.
And Moses took the blood and threw it on the people and said, Behold, the blood of the covenant that the Lord has made with you in accordance with all these words. Ayan, ano po? So, sinulat, binasa, grabe no? Kumbaga, hindi lamang sa in-instruct na vocal, isinulat pa o orally, isinulat pa written para nang sa ganun. Pag nakalimutan marahil, pwedeng balikan, pwedeng reviewin. Di ba po parang pag nagre-review ng exam, hindi sapat yung oral lang. Well, may mga matatalino talaga na oral lang, alam na no? Pero yung iba po, kailangan pa isulat para nang sa ganun, hindi balimutan. And so, nireview ni Moses sa kanila, and again, they said, we will do it. We will be obedient. Pag-uusapan natin pa mamaya sa verse 8 na yung covenant, yung blood was thrown at them. Anong simbolo yan? Anong ibig sabihin yan? Well, yung statement po ng mga tao, ng God's people, we will do, we will all be obedient. Titignan po natin, may kulang ba? Kasi dito po, they have expressed their desire to follow. They have expressed their desire to fulfill, to be obedient to what the Lord told them. But meron bang kulang? Kasi kung pag-uusapan at pag-aaralan natin yung mga susunod na mga mangyayari, ano po? Ano po nangyari? Nangyari po ay patuloy na bumabagsak at patuloy na nagkakasala. At huwag na tayong lumayo. Kung titignan natin ang ating mga sarili, we claim, we profess to be God's people, but what's happening? We know what to do. We know the commandments. Alam natin, lalo na po dun sa mga nag-aaral ng salita ng Diyos. And yet, what happens to us? What's happening to us? We continue to fall. We continue to sin. We continue to transgress the law of God. Kahit na alam na natin. So para rin tayong itong mga Israelita na nagsasabi na gagawin natin, pero hindi natin nagagawa. Basahin natin to. What was wrong with such a promise? Namely, their self-confidence, their shallow understanding of the power of sin, and of their own sinful nature, and their failure to acknowledge the need for God's assistance. Kumbaga, 3 beses nilang sinabi, we will do it. You know, kumbaga, we can say that they are sincere in saying those words. Kaya lang po, anong possible na pagkakamali dito? They think that through their own power, through their own will, they can do it. Kaya po, self-confidence, masyado silang confident sa kanilang mga sarili. At hindi nila nauunawaan yung nature ng sin. Yung kanilang nature as a sinful human being. Kasi bakit po mga kapatid, mga kaibigan? Yung ating nature, yung ating sinful nature, ano pong nangyayari dito? Yung ating tendencies to sin is so natural. Kumbaga, mas natural sa atin na makagawa ng pagkakamali. This is our sinful nature. Maganda pong pag-usapan yan, lalo na in the beliefs ng Seventh-day Adventist Church, yung human nature, yung tendency natin na magkasala, at yung how our feelings can deceive us, how our assessments can be biased, nandun po yan. Kumbaga dito po sa kanilang mga statement, that we will do it, there was this failure to acknowledge the need for God's assistance. Hindi natin magagawa sa ating mga sarili lamang. We need the power that comes from the Lord. Pag-uusapan natin yan ng mas malinaw pa mamaya. But the point is, ang gusto po nating i-highlight po dito is yung nature natin as a human being. We are weak. We are biased at times. We are carnal in nature. Mas madali tayong magkasala, magkamali, at madali rin tayong magtiwala sa ating mga sarili na feeling natin, kaya ko na yan. Hindi ko na kailangan ng tulong. So, we do not want to accept that our human nature is fragile, weak, and thoroughly sinful. We have an inherent tendency toward evil. To be able to do good, we must have help from outside ourselves. This help comes only from above, from the power of God's grace,
from His Word and from the Holy Spirit. Hindi natin magagawa sa ating mga sarili. Kaya pag-uusapan natin yan mamaya pa. But what we want to emphasize here, yung issue ng bayan ng Diyos, God's people, is the same issue that we are facing right now. We tend to be so self-confident. Masyado tayong umaasa sa ating mga sarili lamang. O di ba? Minsan po ganun, nagsisimula tayo na umaasa tayo, na lumalapit tayo sa ating Panginoong Diyos, tapos pag nasanay na tayo, anong nang tendency natin? Magtiwala na tayo sa ating sarili. Parang dumarating tayo pag minsan sa point na, okay na ako. Kahit wala yung tulong, kahit siguro hindi ako manalangin ngayon, magagawa ko. Minsan ganun po yung nangyari. O minsan naman, nananalangin tayo, pero hindi na katulad nung dati na talagang isinusuko natin lahat sa ating Panginoong Diyos. Kumbaga, this is our nature. That's why the Bible clearly mentions that our hearts, it can deceive us. Maging ang ating mga understanding of things, it can be biased. It can lead us towards trusting ourselves instead of trusting in the Lord. Kaya po, mga ginigilo na mga kaibigan, mga kapatid, I hope that we can learn from God's people. And as we claim to be God's people today, makikita po natin na maging tayo, maging ating mga sarili, ganun din ang nangyayari. Madalas din tayong nabagsak. Madalas rin tayo, nangangako tayo, tulad nila, sasabihin natin, gagawin ko po ito, hindi ko na po uulitin yan. Pero ano nangyayari sa atin? We find ourselves doing the same thing again and again. Kaya mamaya pag-uusapan natin, what can we do? Ang blessing po dito, sa verse 8, nabasa po natin doon, na ang sabi doon ay yung dugo ay itinapon sa kanila, sa mga tao. At ang ganda po nito, because it can symbolize, and it seems that it's symbolizing that the blood of the covenant was sprinkled on the people, indicating that only by Christ's merit was Israel able to follow God's instruction. Tanging sa biyaya ng ating Panginoong Diyos, tanging sa nagginawa ng ating Panginoong Diyos, ng ating Panginoon Jesucristo, through the symbol of the Lamb, yung perfect obedience can be attained. So in a way, dito po makikita na po natin kagad yung righteousness by faith. Na kung saan ang bayan ng Diyos, nung tinapon ng dugo sa kanila, it's a symbol. It could be a symbol indicating that it's only through Christ. It's only through God's doing na magagawa ng bayan ng Diyos na makasunod. Alam niyo, ang ganda niyan pag pinag-usapan natin yung tinatawag nating relative perfection and absolute perfection, ano? Kumbaga, in Christ, as you have faith in Him, you're covered by His righteousness, you are relatively perfect. Kumbaga talagang pag nanampalataya sa ating Panginoong Diyos, isinuko natin ang buong puso natin sa Kanya, nanampalataya tayo sa Kanya, we are covered by His grace, by His righteousness, and that's why we are perfect in Christ. And by God's grace, as we continue to cling to Christ, He helps us to grow in faith. He helps us to grow in our relationship with Him. And when the time comes, pagdating niya, mga kapatid, we can experience the fullness of His grace. So, ang ganda po, pinapakita lamang sa atin, yes, yung human nature po natin, mahina, tayo mismo mga tao, mahihina, but by God's grace, nothing shall be impossible. By God's grace, we will be able to do it. Kung itutuloy po natin ang basa sa Exodus 24, 9-11, ang pagkakabanggit po ay ganito. Then Moses and Aaron, Nadab and Abihu, and 70 of the elders of Israel went up. And they saw the God of Israel. There was under his feet, as it were, a pavement of sapphire stone, like the very heaven for clearness. And he did not lay his hand on the chief men of the people of Israel. They beheld God and ate and drank. Ang gusto ko pong bigyan ng pansin dito sa talatang ito, may sinabi po doon na they saw the God of Israel. It was a magnificent, awesome experience by the 70 elders of Israel. Kumbaga mga kapatid, mga kaibigan, ang nangyari po ay
miraculous, magnificent, awesome experience. Kumbaga talagang yung tinatawag nila na high. Kumbaga na high sila kasi talagang imagine mo yung pinagpe-prayan ni Moses, yung nagligtas sa kanila sa Red Sea, at marami pang iba, yung tumalo sa lahat ng mga Diyos-Diyosan ng mga Ehipto. Ang sabi po dito, they saw, based on the text, they saw the God of Israel. Of course, hindi nila nakita ng face-to-face kasi nga po, they cannot stand the glory of the presence of God. But the point is, from the text, it says, they may have witnessed the presence of God. They have seen yung nasa paligid nila nagpapakita na ang presensya ng ating Panginoong Diyos ay naroon. At hindi lamang yon. Ang sabi pa sa verse 11, they ate and drank. Alam nyo po, in the Middle East, during biblical times, and even now, eating together was a high experience, great honor and privilege. It offered forgiveness and formed a bond of friendship. It implied being there for each other and staying together in times of crisis and problems. By eating together, they promised each other, without words, that if something should happen to one party, the other would be obliged to come and help. To be invited to a meal was a special treat that was not extended to everyone. Ayan po no, sa Middle Eastern culture. Kaya naman, pag tinanggihan mo rin ito, it's a great insult. Kaya mapapansin nyo yung mga parables ni Jesus na there was a great banquet. At ano po nangyari? When people rejected, talagang ang nangyari, nag-invite na lang ng iba. So makikita po natin itong concept na ito in the Middle East and even in many places now. So yung kainan, it's a symbol of great fellowship. And so when they ate and drank, when they were looking at God, it could be a message, a symbol that the Lord wanted to dine with us. And many texts in the Bible would clearly show that. Maging ang ating Panginoon si Kristo, mapapansin po ninyo sa Matthew, na kinagalitan nga siya ng mga Pariseo, mga Saduceo, mga Skriba at mga matataas na mga posisyon nung panahon niya. Kasi bakit? Kumakain siyang kasama ng mga tinukonsider nila mga makasalanan, yung mga tax collectors at iba pa. And so, the same concept, God was with them. Kaya lamang po, ang mangyayari po dito, ito pong 70 na nakita nila, sila talaga ay nandun pa, na-enjoy nila yung presence ng ating Panginoong Diyos. Pero ang mangyayari po later on, pagbabasahin po natin, pag-aaralan natin mabuti ang Exodus, ano po mangyayari sa kanila? Itong mga to, sila rin po ay mangunguna pa sa pagkakasala. Kaya po, mga kapatid, mga kaibigan, napakagandang leksyon nito. Kasi bakit po? Ito'y nagpapahiwatig at nagpapakita sa atin na talagang kailangan nating patuloy na ibigay ang ating mga sarili sa ating Panginoong Diyos. Kasi sila po, after the claim to be able to see God, and then sila ay nagkainan, sila ay nag-enjoy, nandoon sa presensya ng ating Panginoong Diyos, and yet after a while, sila po mismo ay nagkasala at bumagsak. Mga kapatid, mga kaibigan, nakaka-relate ba kayo? O wag nyo nang sabihin na, naku, may kilala akong ganyan. Wag na po. Tayo yan mismo. Tayo mismo. Ako mga kapatid, as I reflect, habang pinag-aaralan ko tong leksyon na to, sabi ko sa sarili ko, Lord, I really need your grace. Kasi nakikita ko po mga kapatid, as I look at God's people in the Old Testament, in the book of Exodus, and as I look at myself, nakikita ko po mga kapatid, ganun din. Nagkakasala, bumabagsak, at katulad po nila, meron silang high experience. They have experienced miracles after miracles, and now, they claim to be able to see God, and yet after a while, they continued, or they started falling again. They started sinning again. Basahin natin to. Even though they had such a deep experience with God there, they were not transformed or converted by that experience. What a powerful lesson about how possession of truth and sacred privileges does not automatically mean conversion. Grabing paalala ito, na hindi porkit alam natin ang katotohanan,
ibig sabihin tayo'y binago na. Ibig sabihin tayo ay na-convert na. It's possible mga kapatid, mga kaibigan, na alam natin ang katotohanan sa banal na kasulatan, alam natin yung mga nakasulat sa banal na kasulatan, alam natin ng mga doktrina, and yet, nangunguna tayo sa pagmamaliit, nangunguna tayo sa pamimintas, nangunguna tayo sa pagsasabi ng hindi maganda, nangunguna tayo pagdating sa paggawa ng kamalian, nangunguna tayo sa panglahit ng ating kapwa, nangunguna tayo sa panloloko sa ating kapwa, nangunguna tayo sa pagsisinungaling, nangunguna tayo sa hindi pagtayo sa katotohanan. Posible pala na alam ang lahat ng mga bagay nito and to have high experience and still not be converted. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, ito yung magandang paalala sa atin that aside from knowing the truth that is in the Scripture, we should know the truth. We should know who is it pointing to. At walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Amen? It's pointing us to Christ. It's pointing us to God. Ang dapat ay makilala natin ang ating Panginoong Diyos. Kasi tulad ng bayan ng Diyos, posibleng napakarami nating alam. Pero hindi nababago ang ating mga buhay. Kung magsalita tayo, mga kapatid, walang kabanalan. Kaya posible mga kapatid, napakagaling nating maglingkod. Napakagaling natin sa pagtulong. Napakagaling natin sa pag-awit. Napakagaling natin sa maraming bagay. And yet, we are not converted. Kasi bakit po? Na-focus lang dun sa, alam mo yung nahay sa emotion. Kasi bakit? Yung nakita mo, yung naranasan mo is something na hindi na-experience ng marami. Kumbaga, it's really based on emotion. Nahay ka lang kasi yung naranasan mo, hindi nararanasan ng iba. It's not conversion. It doesn't necessarily equate to conversion. And that's why we need to continue to come to the feet of the cross and come to Christ. Mga kapatid, as we look at God's people, and as we look at ourselves, we realize na tayo rin yun. Ulit-ulit tayong nagkakasala at nagkakamali. And instead of looking at the mistake of others, let's come to the feet of the cross. Ihingi natin ang tawad ang ating mga pagkakasala at pagkakamali. At patuloy nating ilapit ang ating mga sarili sa Diyos na nais lumapit sa bawat isa sa atin. Kasi bakit ko po nasabing nais lumapit? Kasi pagbabasahin niyo pong patuloy sa Exodus chapter 25, ano pong nangyari dito? Ngayon, ang Diyos, although He's been guiding them, He's been leading them, He's been, kumbaga, engaging with them, hayag na hayag doon sa pillar of clouds, hayag na hayag sa kanyang mga miracles na ginagawa, pag-provide ng food, and yet, alam ng Diyos ang weakness ng tao, and so, ang Diyos nagpagawa pa ng sanctuary, at ang purpose, ang sabi sa Exodus 25 verse 8, let them make me a sanctuary, that I may dwell in their midst. Ano ang purpose? That I may dwell in their midst. And what's the purpose? God wanted to show them tangibly that He indeed was with them. Kumbaga, gumamit pa ang Diyos ng paraan, ng something na makikita ng mga tao ng bayan ng Israel araw-araw para nang sa ganun ipaalala sa kanila na kasama nila ang ating Panginoong Diyos. At ganun din sa atin mga kapatid, if we will just be sensitive to the leadings of God, God is doing something so that we will know, we will feel that He is with us. Ang Diyos. Kaya ang second point natin, ang linagay ko po, number 1, we look at God's people. Number 2, let's look at God's presence. Kasi bakit po? Yung sanctuary is where they will experience, they will see the presence of God, that God is with them. At alam nyo, ang tindi kasi, yung mga claims sa banal na kasulatan, napakaganda, sa Acts 17:24, the God who made the world and everything in it is the Lord of heaven and earth, and does not live in temples built by human hands. Ayan, sabi niya, it does not live by human hands, temples built by human hands. Si King Solomon sa 1 King 8:27, ang sabi niya pa, but will God indeed dwell on the earth? Behold, heaven
and the highest heaven cannot contain you, how much less this house that I have built. Pero ang sabi ng Panginoong Diyos, let them make me a sanctuary. At dito mga kapatid, yung concept ng transcendence and immanence ng Diyos. Na yung transcendence niya, He is so great that even the heavens cannot contain Him. Even a house, wherever, cannot contain Him. But at the same time, yung immanence niya that He wants to dwell with His people. That's why the sanctuary was to be where God would manifest His presence to them. And so makikita po natin sa ating pinag-aaralan ngayon, how much the Lord wants to establish a relationship with us. Mapapansin nyo sa original, sa story before the fall, the intention of God in creation is to build, to establish a relationship with humanity. Mapapansin natin, nandoon yung tinatawag po nating relationship with God, and then yung Sabbath we have there, and then yung marriage, which is the relationship with each other, because God is a God of relationship. And in here, even after the fall, ang Diyos, even after all the miracles that He shown to the people of Israel, and even to us, gumagawa pa siya ng paraan para nang sa ganon, mas maging klaro sa atin na ang kanyang presensya o siya ay kasama natin. No wonder, sa banal na kasulatan, ulit-ulit binabanggit yung mga katagang, I will be with you. I will be with you. I am with you. Do not be afraid. At ang reason, I am with you. How many times in the Bible, mga kapatid? Napakadami. Napaalala ng ating Panginoon Diyos. And even the building of the sanctuary, the purpose is so that we will recognize, the people of Israel will recognize, the people of Israel will know that God was with them. And of course, alam natin mga kapatid, mga kaibigan ko, na itong sanctuary na ito is it's pag-aaralan po natin sa Hebrews, it is a shadow, it is a copy of the heavenly sanctuary. At dito po makikita po natin mga kapatid, mga kaibigan, yung plan of salvation. And how it is all pointing to Christ. And that's why when Christ came, at ang ating Panginoon Kristo died on the cross, itong sanctuary mga kapatid, ay na-stop na. Itong ceremonial services na stop na. Kasi bakit? It's all pointing to Christ. Dumating ng ating Panginoon Kristo. And these are just shadows of our Lord and Savior, Jesus Christ. That's why, in the sanctuary, God was showing them as well the plan of salvation. God was showing them what's going to happen. That's why it's truly a journey to the promised land, not just to the promised land na Canaan, it's a journey towards God. Tandaan nyo po, yung huli nating mga pinag-usapan, the purpose of God was not just to transfer them to another location. The purpose of God was to bring them to Himself. Makilala nila ang ating Panginoong Diyos at maisuko nila ang kanilang mga buhay sa Kanya. So, makikita po natin, God wants to dwell with His people. God wants to have a relationship with you. Kaibigan, kapatid, if you feel, well, posible po, na you have been attending church, you have been, reading devotionals, but you don't feel and you don't see, or you're not experiencing a relationship experience, yung walang relasyon ang ating connection sa ating Panginoong Diyos. There's no relationship happening. You don't feel the friendship, you don't feel the love. I hope and pray that today will be an opportunity to have a relational experience with Christ. Ito po nakaraan, I've been listening, I listened to a message, ang ganda, na maraming pagkakataon ang ating pakikitagpo sa ating Panginoong Diyos is transactional. Transactional. Ano po yung transaction? Transactional. Ang ating relasyon sa Diyos is not really about relationship, but it's more on transaction. Ano po yung ibig sabihin nun? Once the deal is done, wala na rin. Di ba? Parang pag ikaw ay pupunta ng tindahan at meron kang kailangan, pupunta ka ng tindahan kasi meron kang kailangan. At kakausapin mo yung tao doon, kasi bakit? Kasi meron kang kailangan.
May bibiling ka. Pag nabili mo na, there's no more relationship between you and that person. Wala na, transactional. Kumbaga, meron lang tayong hinihingi sa ating Panginoong Diyos. Nagpe-pray lang tayo kasi gusto nating pumasa ng board exam, magpa-fasting kasi may exam bukas, kaya magbabasa ng Bible ng todo kasi may healing sa ating Panginoong Diyos, sisimba kasi bakit? Merong wish na gustong matupad. Ginagawa lamang natin out of transaction kasi we want to get something from the Lord. Gusto nating may makuha sa ating Panginoong Diyos. At marami ay ganito. At maging ang bayan ng Diyos, ang Israel, at maging tayo, hindi natin napapansin ay ganun na. Kaya lang natin ginagawa. Di ba may iba, nagbibigay kasi para mas lalo pa silang bigyan. Dapat hindi ganun. Nagbibigay kasi bakit? Binigyan na tayo ng Panginoong Diyos. Nagtatapat kasi tapat ang ating Panginoong Diyos. Nananalangin kasi bakit? Binigyan ka na ng Diyos. At kung hindi ka man niya bigyan ulit, pupurihin pa rin at mananalangin pa rin sa Kanya. Kaya, marami mga kapatid is transactional. We just want to have transaction with God. And after the transaction, pag nakuha mo na yung gusto mo, nakuha mo na yung pinapanalangin mo, sumasagot na yung prayer request mo, ano na? It stops. Wala nang pakipag-usap sa Diyos, wala na. Transactional. But what we want to have is a relational connection with God. Na in joys and in sadness, in blessings, in riches, or in poor. Di ba? Ano po? We continue to have connection with God. We continue to have that relationship. Masaya tayo, malungkot tayo, mahiling tayo, wala tayong kailangan. Patuloy tayong nakikipag-usap sa Kanya. Amen? That's what we want. Because that's what the Lord is wanting to establish. That's the desire of God. That's why binild yung sanctuary para nang sa ganon, maramdaman at makita ng mga tao that God is with them, that God wants to establish a relationship with His people. And not only that, God is presenting the plan of salvation to each of them. At tutuloy natin sa Exodus 25 verse 9. Exactly as I show you concerning the pattern of the tabernacle and of all its furniture, you shall make it. Ayan. Talagang yung detalye, kailangan kopyahin nila. Kailangan yung detalye, yung lahat ng mga information, kung ano ang binigay ng ating Panginoong Diyos, yun dapat ang gagawin nila dito sa sanctuary. Kasi bakit mga kapatid? It is, as we will look at Hebrews, it's a shadow of what the heavenly sanctuary looks like. And again mga kapatid, ito, magandang mga discussion na naman yan. Baka sasabihin, ibig sabihin ay merong mga buildings, may mga walls, may mga division sa ano. Again mga kapatid, in the heavenly sanctuary and in the earthly sanctuary, God was providing them, the people of Israel, and even us now, as we study it, binibigyan tayo ng glimpse ng kung paanong ang plano ng Diyos ay Kanyang gagawin. At alam nyo, mahabang pag-aaral yan, yung sanctuary pa lamang. How it is pointing us to Christ, and at the same time, it's not just pointing us to the first coming of Christ, His death, but it's also pointing us to His second coming. Ang sanctuary. And sadly mga kapatid, ito ay ibinigay sa bayan ng Israel when Jesus came here on earth. Sadly, they were not able to recognize. And alam nyo mga kapatid, kung titingnan ko yung aking buhay, and if I'm living during that time, ito po, mga kapatid, kung kayo ba ay nung panahon ng ating Panginoon Kristo ay nabubuhay, ang tanong, will you also recognize Him? Or magiging tayong obsessed in the transactional relationship na focus lamang tayo dun sa mga gusto nating makuha, dun sa mga detalye. And sometimes, mga kapatid, ano nangyari sa bayan ng Israel? They were too focused on safety. Kasi bakit po? Ulit-ulit silang nasasakop. Sabi nila, higpitan natin ng batas. Para nang sa ganun ay hindi tayo sakupin. Na-focus sila doon. Na-focus, ang pagsunod ay nangyari dahil they want to gain favor from the Lord.
Instead na ang pagsunod ay dahil naranasan ng pag-ibig ng ating mahal na Diyos. At kung itutuloy-tuloy po natin sa Exodus 25:10 hanggang chapter 27:21, it provides the blueprint of the Ark of the Covenant. Nandun na rin yung showbread table, lampstand, altars, curtains, colors, and the measurements. Nandiyan po yung detalye niyan. Sa Exodus 28 naman, binigyan ng instruction si Moses sa bawat detalye kung paano yung tabernacle services. Tapos yung mga priests, ano yung kanilang garments. Yung priest ay gagamit ng special ephod na ito ay nagko-contain ng mga pangalan ng bayan ng anak ng Israel. At merong breastplate at na merong Urim and Tumim na nasa kanyang puso. At pagdating sa chapter 29, yung mga priest is to be consecrated. Sa chapter 30, ano po mangyari doon? Yung mga iba pang mga items like yung altar of incense, basin of washing, the anointing oil, and the incense, everything was being provided by the Lord to His people. And it tells me, it's in my reflection, it's a reminder that God will provide. Sasabihan tayo na ating Panginoong Diyos sumunod sa Kanya, He will also provide yung details how to go about it. Tandaan niyo mga kapatid, ang ganda ng pag-aaral natin. Nung sila'y lumabas sa bayan ng Israel, the very purpose of God is to bring them to Him. At hindi lamang po yun, yung kanyang mga details, orders was more on worship. God could have, yung bago sila lumabas ng Israel, balikan niyo po yung pag-aaral natin, God could have given them instructions about, okay, maganda kayo, mag-ready kayo ng ilang damit, 3 damit, ganito, ganyan. Pero no, the Lord gave them instruction about worship. At dito mga kapatid, now, the Lord is providing them all the details how to go about this sanctuary services. It tells me that God provides. In God's presence, sa presensya ng ating Panginoong Diyos, even the instructions that we need will be provided so we can faithfully follow Him. So that we will not be lost. So that we will be guided how to live our lives. Ang Diyos ang magpo-provide ng mga detalye na ating kailangan because God is a God of details. Ipo-provide niya yung mga detalye para sa ganun hindi tayo maligaw. And we can experience that if we are living in the presence of God. He will provide the details of prayer. Kung feeling niyo po yung buhay ninyo ay kulang sa detalye, hindi niyo alam ang gagawin, the best thing to do mga kapatid ko, mga kaibigan, is to come to the feet of the cross of Christ. Amen? Lapit tayo sa ating Panginoong Diyos. Siya ang tutulong sa atin. Siya ang magpapalakas sa atin. Siya ang gagabay sa atin. Siya magbibigay ng mga instructions. How we should live our lives. How we can do it. Kaya po dito, yan po ang naging reflections ko dito mula sa Exodus 25:10 hanggang Exodus 30, that it's God who's into details, providing them how to do it so they can live and they can follow what the Lord wanted them to follow. What the Lord wanted them to obey. So, we look at God's people, and number 2, we look at God's presence, and number 3, let's look at God's power. Although, kanina, medyo napag-aralan na natin, mapapansin nyo, it's highly connected. We look at God's people, pero makikita nyo po doon sa Exodus 24:9-11 that God was revealing Himself to Moses and to the 70 elders. It shows God's presence as well. And then dito sa Exodus 25, makikita po natin yung God's presence that He wants to dwell with His people, and at the same time, doon din sa chapter 24, yung blood na itinapon sa kanila, it's a symbol that it's only through the merits of Christ that we can be saved and we can obey. And then makikita rin po natin dito that God is providing the details. Number 3, the third point is God's power. Kasi bakit po? God will give us the power to obey. Tingnan niyo po ang sabi sa Exodus 31:1-3-6. Ibinigay na yung details, ha? Masyadong into details yung instruction how to build this sanctuary. Siguro, kung ako'y nandoon, naiisip ko lang mga kapatid, kung ako'y nandoon, ako, Lord, paano ko yan? Anong pansukat? Paano yan? Paano magiging perfect yan? Alam mo yun mga kapatid, minsan napapangunahan tayo ng reklamo bago tayo sumunod eh. Ano po? Pero dito tingnan nyo po,
31, 1, 3 to 6. The Lord said to Moses, "See, I have called by name Bezalel, the son of Uri, the son of Hur, of the tribe of Judah, and I have filled him with the Spirit of God, with ability and intelligence, with knowledge and all craftsmanship. And behold, I have appointed with him Oholiab, the son of Ahisamach, of the tribe of Dan, and I have given to all able men ability that they may make all that I have commanded you." And according to our lesson, this is the first time in the scriptures one reads that God would fill a person with the Spirit of God. At ang nangyari po, because they are filled with the Spirit of God, they are filled with the power of God, magagawa nilang gawin yung instruction ng ating Panginoong Diyos, yung bawat detalye, yung bawat information na binigay ng Diyos, magagawa ng mga taong ito. Why? Because they are filled with the power, with the presence, with the Spirit of God. I think you know where I'm going from here, mga kapatid. As we are filled by the power of God, nothing shall be impossible. And that's why God commands people to obey, and then He gives the power to obey. What God requires of His people, He always help them to do it. Kumbaga, binigay ng Diyos ang sanctuary, sumunod kayo, ibibigay ko rin ng paraan at kapangyarihan para kayo ay makasunod. Amen? Napakabuti ng Diyos na ating sinasamba. Ipansinin niyo po yung mga other gods. Yung bayan ng Israel, no, when they were slaves, inutusan sila ni Pharaoh, gawin nyo ito. Pero ano nangyari? Kayong maggagawa ng sarili nyo mga bricks. Kayong gagawa ng sarili nyo hindi, even sometimes the knowledge how to do it is not being provided. But in here, God is giving them the ability, the power, the craftsmanship, everything that is needed para masunod ang kalooban. At kung i-relate natin sa pagsunod natin sa ating mga buhay, we can decide to follow God. That is our role. We have to make the choice, the moment-by-moment choice to surrender to Him. And that is because we do not have the power to fulfill even our conscious choice to serve Him. But when we give our weakness to God, He will make us strong. Ang kailangan natin mga kapatid, yes, we have decided to follow Jesus, pero mapapansin po natin sa araw-araw nating buhay, ano po nangyari? Nagkakasala tayo, bumabagsak tayo, nagkakamali tayo, yung sinabi natin hindi na natin gagawin, nagagawa pa rin natin mga kapatid, if we will be honest to ourselves. Ganun na nangyayari sa atin mga kapatid. Yung sinabi natin hindi na natin gagawin, nagagawa pa rin natin. And that's why, ano po, ang gagawin natin every day, we need to surrender our weakness to the Lord. Every day, we need to make that conscious choice. We need to make that decision. Lord, help me. Bigyan niyo po ako ng lakas. Fill me with your Spirit so I can obey you. Tandaan niyo mga kapatid, we are saved by grace, by faith. Pag tinanggap natin ang ating Panginoon Kristo. And as we are saved by faith and grace, and as we continue to cling to Him, He gives us the power to obey. Kaya ang sabi sa Ezekiel 36:26-28, I will give you a new heart, and a new spirit I will put within you. I will remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh. I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes and be careful to obey my rules. You shall dwell in the land that I gave your fathers, and you shall be my people, and I will be your God. Mapapansin po natin na ulit-ulit minention ng ating Panginoong Diyos ang salitang I will do this, I will give you a new heart, I will remove your heart of stone, I will put a new spirit. Nagpapakita ng ating Panginoong Diyos ang kikilos, gagawa ng paraan at magpapalakas sa atin upang nang sa ganon ay magawa natin ang kanyang kalooban. Once we surrender our will to Him, siya po ang tutulong sa atin, magbibigay ng kalakasan para magawa natin ang kanyang mga kalooban. Napakabuti ng ating Panginoong Diyos.
Alam ng Diyos na sa ating mga sarili hindi natin makakaya. Kung kaya naman, siya na mismo ang magbibigay ng kalakasan at gagabay sa atin para na sa ganun magawa natin ang mga bagay nito. Kaya naman pala sa Philippians 2:13, ang sabi natin Panginoong Diyos, for it is God, o nasabi ni Pablo, for it is God who works in you both to will and to work for His good pleasure. So, siya ang magpapalakas ng ating mga will because we are weak, and He will also help us to do it. Sa ibang translation, ang sabi pa niyan, both to will and to do. Siya po ang tutulong para nang sa ganun magawa natin ang kanyang mga kalooban. Tunay ngang napakabuti ng ating Panginoong Diyos. At ayaw niya tayong maligaw, ayaw niya tayong mawala, at ang nais niya ay isurrender natin ang ating mga sarili. Tayong mga mahihina, ngunit sa ating Panginoong Hesukristo, magagawa po nating makalakad at magawa ang kanyang mga kalooban. Amen? Ang sabi nga po sa 2 Korinto 12 verse 10 ni Pablo, when I am weak, then I am strong. Di ba? Ganyan, yan ang tunay. Nakaranasan natin, tayo yung mga mahihina, tayo madalas na bumabagsak, ngunit ang ating Panginoong Diyos ang magpapalakas sa atin. It's only when we realize that we cannot do it on our own, that's the time na ang ating Panginoong Diyos ay tutulong sa atin. At pag sinuko natin ating mga sarili, tutulungan niya tayo ng tuluyan. At kung ipagpapatuloy po natin yung pag-aaral at pagbabasa, ang nangyari po yung susunod, dito po sa Exodus 31:12-13, mababasa po natin dito na ang kasunod na part is tungkol sa Sabat. Ang sabi po sa verse 12-13, and the Lord said to Moses, you are to speak to the people of Israel and say, above all, you shall keep my Sabbaths, for this is a sign between me and you throughout your generations, that you may know that I, the Lord, sanctify you. So, ang Sabat ay hindi lamang po nagpapaalala sa atin that He's our Creator and our Redeemer. He is our sanctifier. Siya ang nagbabago sa bawat isa sa atin. Kaya, kung pagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral, the Sabbath is a reminder that the Lord is not only Creator, Redeemer, and God, but also the Holy One. He transforms people by His presence through His Spirit and Word. They grow to reflect a loving, kind, unselfish, and forgiving character. So the more na tayo po ay lumalapit sa ating Panginoong Diyos, and even the Sabbath reminds us that He changes us. Siyang nagbabago, siyang tumutulong at nagpapalakas sa atin. At kung itutuloy po natin ang basa pa sa Exodus 31:18, ang nangyari po, the Lord gave the 10 commandments to Moses, and He gave to Moses, when he had finished speaking with him on Mount Sinai, the 2 tablets of the testimony, tablets of stone written with the finger of God. Mismong sinulat ng ating Panginoong Diyos. Pero ang tanong, bakit siya nasa taas? O bakit nasa taas ang mercy seat at nasa ibaba itong 10 commandments? Sasabi sa Exodus 25:21, and you shall put the mercy seat on top of the ark, and in the ark you shall put the testimony that I shall give you. So ang katanungan, bakit? Ito pong magandang sinabi ni Ellen White. The law of God enshrined within the ark was the great rule of righteousness and judgment. That law pronounced death upon the transgressor. But above the law was the mercy seat upon which the presence of God was revealed, and from which by virtue of the atonement pardon was granted to the repentant sinner. Thus in the work of Christ for our redemption, symbolized by the sanctuary service, mercy and truth are met together, righteousness and peace have kissed each other. Makikita po natin ang mercy and justice coming together. And it's always the grace of God, the mercy of God, na nagpapakita na tunay na nagmamahal ang ating Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin. Nawa po'y nakinabang tayo, na-bless po tayo dito sa ating pinag-aralang ito, at nawa po'y patuloy nating maranasan ng ating Panginoong Diyos. Let's bow our heads and let's pray. Maraming salamat po, mahal na Diyos, na kayo po ang kikilos at gagawa sa aming mga buhay. Tulungan niyo po kami dahil sa aming mga sarili kami mga mahihina. Ngunit salamat po na sa kapangyarihan na kayo po'y meron at willing kayong ipagkaloob ito sa amin, magagawa po namin
na may sukong aming mga will at magawa po namin makasunod dahil pagkakalooban niyo po kami ng kalakasan upang magawa ito. Patawarin kami sa aming mga nagawang mga pagkakasala at pagkakamali. Salamat po sa inyong dakilang pag-ibig. Salamat po sa inyong pagmamahal. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Muli po maraming salamat sa inyo pong pagsama sa ating ginawang programang ito. Nawa po'y nakinabang po kayo, nawa po'y na-bless kayo, at nawa pong pag-ibig ng ating Panginoong Diyos ang patuloy niyong maranasan sa lahat ng panahon. Patuloy po natin i-share ang programang ito at muli po salamat po sa pag-support sa ating mga ministries online and maging face-to-face, at nawa po'y patuloy ng pag-ibig ng ating Panginoong Diyos ang maranasan natin sa araw-araw. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na mga pag-aaral. God bless you all.